Good Yes, morning, sir. sir. Okay, good morning. Sige, so, okay, good morning. Okay, start tayo dito sa discussion natin sa ah, proving trigonometric identities. Okay? Okay, so itong part ng ano natin, ng topic natin na medyo mas challenging compared sa ibang topics na i-discuss na natin. Kasi gagamitin na natin yung na-derive nating 14 actually na fundamental trigonometric identities. Okay, para i-establish pa yung iba pang identities. So, sabi dito, if meron tayong example na try nating establish yung identity nito. Okay, so we will verify if cosecant of theta minus cotangent of theta is equivalent to sine of theta over 1 plus cosine theta. Okay, so para ma-verify natin siya, so gagamitin natin yung mga trigonometric identities na palabas na natin before. Okay, para ma-establish natin yung truth ng equation. Okay, so dito kasi yung truth ng equation dito is hindi lang sa ilan, okay, sa mga ilan lang, kundi sa lahat dapat. Okay, so lahat ng values na pwede nating ipalit doon, so dapat true yun. Okay, so yun ang gagawin natin. So kailangan nating mag-prove. So to prove it, we use the fundamental trigonometric identities and valid algebraic manipulations like performing the fundamental operations, factoring, canceling, multiplying the numerator and the denominator by the same quantity. So yun yung usually gagawin natin. Kaya yung topic natin sa mga similar fraction, dissimilar fraction ng algebra natin, magagamit natin ngayon. Okay? So ngayon, meron tayo ditong example para makita natin kung ano ba yung gusto nating gawin, okay? So kung titingnan natin dito, meron tayong example dito sa taas. Okay, so sulat ko lang dito para mas makita nyo. Okay, so sulat natin, okay, yung cosecant of theta minus cotangent of theta is equal to sine of theta over 1 plus quantity of 1 plus cosine theta. Okay, so yan yung binigay na example. Okay, so paano natin yan ipoprove? Okay, so kung titignan natin, equation to. Okay, meron tayong expressions dito sa left and side, sa left and right hand side. Okay, so kaya pwede natin i-label yan. So itong nandito sa kaliwa nyo, okay, so ito yung left hand side expression. Okay, then we have naman din yung right hand side. Okay, so dito sa kanan. Okay, so ngayon ang gagawin natin dito is mamimili tayo ng less complicated na expression. Then yun yung i-manipulate natin using algebraic methods. Okay, para maging kamukha siya nung kabilang side. Okay, so bahala kayong mamili dyan actually. Pwedeng itong piliin nyo, pwedeng itong piliin nyo. Okay, pero kung titignan natin dito sa binigay na example, okay, mapapansin natin dito na itong nasa left hand side is meron tayong cosecant function dito at cotangent, okay? While dito sa kanan, meron tayong sine of theta, sine function and cosine function. So sabi ko nga sa real world application, mas predominant yung sine and cosine wave, okay? So kasi sabi ko nga ang sine and cosine actually pwede in terms of yung general ano niya sa wave, yan yung tinatawag nating sinusoid. Okay? So pag sinabing sinusoid or sinusoidal wave, okay? So yan yung nakikita natin kadalasan sa physical world natin. Okay? So example, kunyari ang isang bagay na nagba-vibrate, for example, kunyari meron tayong strings. So anyway, kung nakapaglaro kayo nung bata kayo nung ano, yung parang gumagawa kayo ng
walkie-talkie. Parang hindi naman talaga walkie-talkie na wireless, pero parang telepono na gawa sa lata. Okay? So lata ng sardinas o lata ng kahit ano namang lata actually na na mahahawakan nyo. So parang kumbaga ito yung lata na yan. Okay, lata ng sardinas dyan. Then meron pa tayo dito, isa pa dito. Okay? Tapos lalagyan natin dyan ng tali. Okay? So bubutasan mo syempre din, merong strings kang ilalagay dyan. Okay? So hanggang dyan sa dulo. So ngayon syempre ang transmission nito is two-way duplex to. Okay? Meron kami tinatawag na half duplex. So meron kami tinatawag na ganun sa ano. Ang ibig sabihin lang nun yung flow of information is one at a time, hindi siya simultaneous. So ibig sabihin, kapag nagsalita dito yung isang uh, tao dito, okay? So salita siya. So yung boses niya is naka-capture nung lata, okay? Ng sardinas. Then technically ito parang nagse-serve as transducer, which yung form of sound wave na energy i-convert niya into mechanical vibration, okay? So ibig sabihin, itong string na to na magsisimula yang mag-vibrate, okay, hanggang umabot dito sa dulo. Okay, so syempre dito sa dulo, papakinggan yan. Okay, so yan yung tenga nun. Papakinggan yung ano. So pagka nagsalita to, kamusta ka? So syempre dapat makikinig yung isa. Okay? Then syempre sasagot yan. Siya naman yung magsasalita dyan. Then makikinig naman yung isa dito. Okay, so yun yung half duplex transmission. So hindi siya simultaneous. Unless na meron ka pang additional ulit na ano dito that will serve as kunyari as a speaker or earphone, parang ganun. Okay? So parang ganyan siya. So kung may isa pa dito kasi, okay, so i-designate mo na siya. So ibig sabihin, pag magsasalita to, so parang ito yung mic mo. Ito yung pwedeng earphone mo. Okay? So dito syempre is a mic. Dapat pares yan. Okay, so parang ganyan. So earphone. So parang ganyan siya or speaker, okay? So ganyan ang nangyayari. Pero kung titingnan natin tong pag-vibrate, okay? So sa una, kala mo nagba-vibrate lang ganyan, pero nag-aalon-alon yan, nag-aalon-alon. Okay? So yung alon-alon na yun is technically a sinusoid. Okay? So kasi kung maalala niyo yung graph ng sine wave, okay, so pag ganyan siya. Okay? Then yung 'di ba yung cosine is pag ganito. So, parang ganyan. Okay, so diniscuss na natin 'yan. Okay? So basta ganyan, 'yan yung sinusoid natin. So kaya kung baga sa nature, makikita niyo yung madalas is yung sine and cosine wave. Kaya kung titingnan niyo kung anong mas less complex dito, kayo magde-decide. So syempre, mas complex tong o complicated tong nasa kaliwa. Okay? So yun yung gagalawin natin. Okay? So start tayo dyan sa side na yan. So ito siya. Okay? So pag nag-start tayo dyan, okay, so iyan ko lang ta. So, yan. So piliin natin yung mas complicated. So ito yon. Kasi yung simpler, syempre, yun na yun eh. Alam na papakomplikaduhin mo pa yan. Kaya hanapin natin ito. So ito ang gagalawin natin. So isusulat lang natin siya. Okay? So, sulat. Okay, so, sige, okay lang ba dito na? So sulat ko dito. So cosecant of theta minus cotangent of theta is equal to sine of theta over quantity of 1 plus cosine theta. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, okay. So gagalawin natin yung sa left side. Okay? So sa left hand side. So gagalawin natin tong part na to. Okay? So tong left hand side. So as is na tong right hand side. So ibig sabihin habang bumababa yung equation, yung mga pag sinasolve natin, ikakopy nyo lang tong right hand side. Okay, so ang objective natin ngayon
is gagawin natin tong nasa left hand side na maging kamukha nung nasa right hand side para masabi natin na they are equal. Okay? Yun yung ipoprove natin. Okay? So, paanong steps? Okay? So, ang gagawin natin, titignan nyo ngayon yung mga function dito. Okay? So, kapag nakita natin yung mga function, so anong function ng dito? So, cosecant. Okay? So, gagawa kayo ng way para ma-relate niyo siya sa mga identities na na-derive na natin previously. Okay. So, sulat natin yan. Okay. So, alam natin na ang cosecant. Okay. So, by reciprocal identity. Okay. Identities. Ang cosecant of theta is equivalent to 1 over sine of theta. Okay. So, yun yung alam natin. Ano pa? Si cotangent. So, ang gagamitin naman natin dyan is by quotient identities. So, ang lalabas is cotangent of theta is equivalent to ano? Cosine, tama ba? Cosine over sine theta, sir. Okay. Okay, sige. So, cosine theta over sine of theta. Okay? So, yon. So, kapag naiset na natin yan, tandaan nyo yung nililista natin dito na yung color red na yan. It will be your guide, okay? Kung paano nyo papalitan yung mga functions dito. Okay? So, guide lang siya. So, ngayon, titignan mo na siya. So, igagalawin lang natin yung left hand side. Okay, titira natin to as is. Okay, pero wag na muna natin sulat mo yan. Dito lang muna ang concentration natin. Okay, so yung cosecant of theta is equivalent to 1 over sine theta. So, sulat nyo na siya. Palitan nyo na siya. Okay, then minus, okay, cosine of theta over sine of theta. Okay, so which is equal to dito. Okay, pwede nyo naman copyin actually kung sinisipag kayo. Okay. So, equal na ba siya? So, sa ngayon, hindi pa, di ba? Okay, so continue pa rin natin yung pag-manipulate natin dito. Okay, so based dito, pag tinignan natin dito, okay, ang lalabas is, ano siya? Okay, okay, so lumalabas na, kung fraction to, okay, so kung maalala nyo yung pinag-usapan nyo nung grade 6 kayo, okay, so ito ay similar fractions. Okay? So similar fractions to. So therefore, pwede na natin i-combine yan with the same denominator. Okay? So magiging na siyang sine of theta dito na both valid sa kanila. Then kokopyahin nyo lang kung ano yung nandito na sa taas, sa numerator. So 1, then yung sine minus, okay? So cosine of theta. Okay. So, ganyan. So, pag lumabas na yan, kung titignan nyo dito, sir, parang kamukha pero parang hindi pa rin, syempre. So, anong gagawin natin next? Okay. So, para maging kamukha nitong nasa kanan, gumawa kayo ng way para magkaroon ng 1 plus cosine theta dito sa denominator. Kaso lang, wala namang ibang way. Okay? So, kung gusto natin magkaroon yan ng 1 plus cosine theta dito sa denominator, edi multiply natin yung denominator nitong 1 plus cosine theta. Okay? So, gawin natin. So, kapag isulat lang natin ulit yan, okay, yung nasa taas, yung numerator, then sine of theta. Gusto natin magkaroon ng 1 plus cosine theta. So, therefore, sa denominator, kailangan mong i-multiply yan ng 1 plus cosine theta. Okay? Pero, binago mo na ngayon yung expression na nandito kung ganyan lang ang i-multiply mo lang siya sa denominator. So, para hindi siya magbago, okay, kailangan pati sa numerator, i-multiply mo rin. Okay? Kasi ito, para lang tong kung ika-cancel out mo yan, okay, equivalent yan sa 1. Okay? Kaya hindi natin binabago. Okay? Wala tayong nilalabag na na rules. Pero syempre, hindi mo ika-cancel kasi kaya nga natin gagawin to para magkaroon ng 1 plus cosine dito sa ilalim. Okay, so wag nyong ika-cancel. Okay, so continue lang nating i-manipulate siya. Okay, algebraically. So ngayon, ang next nating gagawin
Since multiplication lang naman to, so multiply nyo ngayon yung buong term dito sa numerator, then denominator sa denominator. Okay? So, pag multiply na natin yan, magiging na tong ganito. Okay? So, itong 1, okay? So, multiply mo dito, then ito, dito rin, okay? Then ito, dito, then dyan, okay? So, ang mangyaring result natin dyan is 1, tapos plus cosine theta, okay? Then minus cosine theta, okay? Nasusundan ba? Ito yun. Then, negative cosine theta times positive cosine theta. So, magiging negative cosine squared theta. Okay? Yun yung dito sa numerator part. Okay, so sa denominator, i-ano lang natin yan. Copyin lang natin to. Pagsamahin lang natin. So, sine theta times 1 plus cosine of theta. Okay? Which is equivalent pa rin sa right-hand side, which is sine theta over quantity of 1 plus cosine theta. Okay, so anong gagawin pa natin next? Magkamukha na ba? So, ang gagawin natin ngayon is, syempre, check natin, pero hindi pa rin. So, mag-eliminate tayo ng mga dapat i-eliminate. So, may positive cosine dito, then may negative cosine. So, mawawala na yan. Okay, so matitira na lang sa numerator is 1, okay, minus cosine theta, squared theta. Okay, so yun yung sa numerator. Over, okay, sine theta times 1 plus cosine theta. Okay, so yun yung lumabas dito. Na-eliminate lang natin yung plus cosine theta minus cosine theta. Okay. So, ganyan. Tapos, anong nakikita nyo dito? So, meron na naman tayong identity na mapapansin dapat. Okay? So, itong part na to. Okay. So, ngayon, balikan natin yung nilista natin kanina. Okay. So, lista na naman tayo dito. So, by Pythagorean identities. Okay. So, kung maalala nyo, so, cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 1. Okay? And sine squared theta, transpose natin tong cosine squared theta to the right. Okay, magiging na siyang 1 minus, okay, minus cosine squared theta. Okay? So ngayon, itong part na to, ito yon, itong 1 minus cosine squared theta, di ba ito yon? Okay. So yan yon. So ang gagawin natin, papalitan natin yan ng equivalent niya, which is the sine squared theta. Okay. So papalitan nyo yan nasa taas ng sine squared theta. Okay. Over sine theta, okay, times 1 plus cosine theta. Okay. So copyin ulit natin yung right hand side. Okay. Magkamukha na ba? Halos magkamukha na. Pero kung titignan nyo, okay, merong sine squared theta dito sa numerator. May sine theta sa denominator. So, therefore, pwedeng mag-cancel yan. Yung isa. Okay? So, yung sine theta. Kasi itong sine squared theta na to, okay, sa numerator, para lang rin yung sine theta times sine theta. Okay? Dalawang sine theta na multiply. Okay? So, may sine theta dito sa ilalim. So, therefore, ika-cancel out natin yan. Saka yung isang sine theta rin sa numerator. So, therefore, dito yung 2, mababawasan niya ng isa. So, magiging 1 na lang or technically sine theta na. Kaya magiging na siyang sine theta over 1 plus cosine theta. Okay? Wala na yung sine theta sa ilalim. Which is equal to sine of theta over 1 plus cosine theta. Okay? Kung titignan nyo, parehas na yung nasa left-hand side at yung nasa right-hand side. So, therefore, na-verify natin na true.
Okay? So, ibig sabihin, identity siya. So, yan. So, na-prove natin. So, yun yung gagawin natin. Okay? So, na-prove natin. Okay? Na equal. Okay? So, yun. So, yun ang gagawin nyo. Okay? So, may question ba so far? Okay, sige. So, okay. Sige. So, medyo choppy yung ano. Pero, yan din yung dito, yung mga operation. So, pinakita lang. So, at least na siguro nasundan naman tong ginawa natin. Okay, so, yan. So, kung walang question, may question pa ba? So, kung wala, proceed tayo sa iba pang examples. Okay. Ano yun? Hindi ko masyado naririnig yung ano. Pero anyway, kung wala na, okay lang. So, punta na tayo sa next example. Okay. So, yan. So, kung may ano kayo, chat nyo na lang kasi medyo hindi ko nakikita kasi pag wala pa namang ano sa chat. Pero, anyway, magano lang kayo kung may part na malabo. Okay. So, yan. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin is another example ulit. Okay. So, kagaya nitong example na to. So, prove. Okay. So, prove secant of x minus cosine of x is equivalent to sine x tangent of x. Okay. So, anong gagawin natin dyan? Okay. So, gaya na sinabi ko kanina, gagawa kayo ng way, okay, para okay? So, gagawa kayo ng way para hanapin muna yung kung ano yung mas complicated na part. Okay? Then, ima-manipulate natin yon para maging kamukha nung sa kabilang side. Okay? So, parang ganun yung idea. So, ulitin natin. So, itong part na to, yung nasa left-hand side. So, yan yung left-hand side expression nyo. And we have dito sa kanan is yung right-hand side. Okay? So, based dyan, sa unang tingin, ano yung dapat nating galawin? Okay? Anong gusto niyo? Ano yung sa tingin yung ano? Yung left hand side. Okay, so left hand. Okay, sige. Okay. Actually, kahit ano naman ang pwede nyong ano, galawin. Pero sabi ko nga, may time kasi na may mas mahirap na i-manipulate kesa sa isa. Okay? So, ang idea dito, dapat makuha nyo yung tamang side kung ano yung i-manipulate nyo. Kasi, syempre kayo yung magsasolve. Okay? So, yung left-hand side ang complicated. So, yun ang gagalawin natin muna. Okay? So, ibig sabihin, yung nasa kanan, as is siya. Okay? So, sulat nyo lang. Okay? So, yung nasa left, ang gagalawin natin. Okay? So ngayon, mag-isip kayo ng katumbas nitong identity, okay? So kaya lista na naman tayo dito. Okay? So by reciprocal identities, yung secant of x is equivalent to 1 over 1 over cosine x. Okay, cosine x. Okay, very good. So ngayon, okay na yon. So pwede natin siyang palitan na. Okay. So ibig sabihin to si secant x, papalitan nyo na ng 1 over cosine of x. Okay. Then minus cosine of x. So isulat nyo lang yung cosine of x. Okay. So pag tinignan natin to, sa unang tingin, paano natin, sir, ano nang gagawin natin? So ang pinakaano talaga nito is pagsasamahin natin siya, magiging isa na lang siya. So, lumalabas, fraction to, sir. Ito, whole, parang whole. Okay, pero gagawin natin para maging fraction din siya na, ano, kasi alam naman natin, meron yan over 1, di ba? So, same lang naman yun. So, yan, parang ganyan. Pwede mo sabihin na fraction na rin yan. Okay? So, ngayon,
kapag merong ganito na fractions, then pagsasamahin natin. So, ang ginagawa natin before, okay, nung nasa elementary kayo, is to get the least common denominator. Okay? So, siyempre, since 1 naman tong isa, so yung cosine of x lang gagamitin natin dito. Kaya ang mangyari, over cosine of x yan. Okay? Tapos, cosine of x divided by cosine of x is 1 times 1. Okay? So, 1. Okay? So, copy lang actually pag same yung ano. Then, pagdating dito, cosine of x divided by 1 times cosine of x. Okay? Kaya magiging minus cosine of squared x na siya. Okay? Kasi dalawang cosine of x yun. Or pwede mo na lang diretso na mismo cosine of x times cosine of x. Okay? Kasi 1 naman yung nasa denominator. Okay? So kung gusto niyo i-check kung tama yung sagot niyo, yung ginawa niyong pag-combine, pag pinag-iwalay mo naman, ito yan eh, di ba? So 1 over cosine of x, tapos yung isa minus cosine of squared x over cosine of x. Siyempre mag-cancel yung cosine of x dyan, maging cosine of x na lang sa taas, sa numerator. Kaya tama, okay? So ngayon, yun na rin, copyhin nyo lang yung right-hand side. Okay? So, continue lang natin. Okay. So kapag ganyan, meron kayo na naman mapapansin na lumabas na naman na identity. Okay? So itong nasa taas. Okay? So ang gagawin natin yan by Pythagorean identities. Okay? So maalala nyo yung cosine squared x plus sine squared x is equal to 1, di ba? So therefore, yung sine squared of x is equivalent to 1 minus cosine squared x. So ita-transpose pa yung cosine squared x. Okay. So kung mapapansin mo, ito yon, di ba ito yon? Okay, so pwede mo siyang palitan nito. Okay, kaya ang gagawin na natin yan next is isulat yung equivalent niya. Okay? So itong nasa taas, papalitan mo na siya ng sine squared x. Okay? Tapos, syempre sa baba, over cosine of x. Okay? So, is equal to sine x tangent of x. Okay? Question? Nasusundan ba? Yes, sir. Sige. Sige. Okay, so ngayon, hindi pa rin siya sir kamukha. Okay. So, sa ngayon, di pa obvious. Okay, pero kung gagawin natin to, pag-iwalayin natin tong sine squared x, para yang kasing ganito. Sine of x, okay, times sine of x. Di ba? Okay, over cosine of x. Okay, so ganun siya. Okay, sir, meron ng sine of x na, pares-pares na nito. Okay, sige. So, pwede rin kasi natin gawin to, since ito ay multiplied, yung numerator, tas over denominator. Pwede rin natin sabihin na isulat siya na ganito. Sine x times sine of x over cosine of x. So, agree ba kayo doon? Okay, pwede ba to na maging ganito? Okay, dapat agree. Okay, kasi parang isipin nyo, parang over 1 to. Pag multiply mo, di ba, sine squared, yan, ito na yun. Tapos 1 times cosine of x, cosine of x. Kaya pares lang sila. Okay? Pinag-iwalay lang natin siya. Okay, sa yung associative law natin, okay, sa multiplication. So, parang ganun. Okay, so sine of x, tangent of x. Okay, then makapapansin nyo, itong, meron na namang quotient dito. Okay, so by quotient identities, yung itong quotient na ratio na yan is equivalent to tangent. Okay, tangent of x. Okay, x kasi ang ginagamit natin dito. Okay, pero syempre theta, okay, it can be an x, it can be any variable. Okay, so yan. So since x yung ginagamit, x, okay, so tangent of x is equivalent to sine of x over cosine of x by quotient identity. Okay, so therefore ito, papalitan mo na siya ng okay, so sulat lang natin. Okay, so sine of x
times tangent. Okay, so tangent of x, okay, is equal to sine x tangent of. Okay, so kung titingnan natin siya ay true. Okay, true. Okay, so equal na siya. So ganun lang. So ganun yung pag-prove natin. Okay, question? Question? Okay. So siguro ang isa pang ano natin dito. Okay, sige. So may tanong ba? Wala na po. Okay, sige. So actually, yung ginalaw natin dito is the left-hand side. So pwede nyo rin naman actually ah galawin yung right-hand side. Okay? Tapos magiging rin siyang left-hand side. Equivalent sa left-hand side. Okay? So, yan. Pwede nyo rin gawin yun. So, kung gusto nyo gawin, pwede rin naman natin gawin dito. Okay? So, okay? So, kung ang ginalaw natin is itong part na to. Okay? So, para ang mangyari dyan, ganito. Okay? So, sulat lang natin dito sa. Okay? Kunyari, pasaway kayo, yung isa ang ginalaw nyo, yung right hand. Okay? So, yung sine x, tangent of x. Okay? So, syempre, by quotient identity, ang tangent of x is sine over cosine of x. Okay? Gamitin natin yung blue. Okay, so ibig sabihin, magiging na itong sine of x times sine of x, okay, over cosine of x. Okay, so yun yun. By quotient identity. Okay, so ngayon, ang gagawin natin next is to combine. Okay, so combine natin. So, i-multiply lang natin yung numerator sa numerator kasi parang may over 1 lang naman yan. Okay, so magiging siyang sine squared x, okay, over cosine of x. Okay? Tapos, okay, so ang mangyari, next naman is, syempre hindi pa siya equal dito sa left hand. Okay, so ang gagawin natin next, okay, so sulat lang tuloy natin para makita nyo maigi. Okay, so yan. So second of x minus cosine of x. Okay, so second of x minus cosine of x. Okay, so itong nasa taas na sine squared of x, okay? So by Pythagorean ulit identity, ito yon. Okay, yung green. Okay, so ito yon. Papalitan mo siya ngayon ng 1 minus cosine squared x. So pag pinalitan natin yan ng 1 minus cosine squared x over cosine of x. Okay. So lalabas next, okay, is ihihiwalay natin ngayon tong dalawang fraction na to. Okay. So magiging siyang ganito. Second of x minus cosine of x is equal to 1 over cosine of x, okay, minus cosine squared x over cosine of x. Okay? So ngayon, by quotient, by reciprocal, okay, itong reciprocal na to. So, ang 1 over cosine of x is second of x, di ba? So, ibig sabihin, pwede natin itong palitan ng second of x. Okay? Tapos itong nandito, may squared cosine of x para lang tong cosine x times cosine x, yung tataas. Okay? So, cancel mo yung isa, cancel to. Matitira is yung isa. So, ibig sabihin may 1 na lang. So, matitira dito is cosine of x. Okay? So, kung mapapansin nyo, mag-i-equal rin siya dun sa left-hand side. Okay? So, therefore, na-prove din natin siya. So, ibig sabihin, regardless sa kung ano yung
pipiliin mo na pwede mo naman makuha talaga yung equivalent. Kaso lang syempre maging dapat marunong ka rin tumingin kung ano yung isi-simplify mo o yung mas madaling i-manipulate. Kasi syempre pag sa actual na kunyari may exam kayo or kakain ng oras kasi 'di ba yung pag natin. Kaya dapat magaling kayo mamili kung ano yung side na i-manipulate nyo. Okay? So, kung tatanungin nyo ako, sir, paano kami magiging magaling sa pagpili ng kung anong side? Ang sagot dyan, kailangan nyo mag-practice. Okay? So, ibig sabihin, kailangan marami kayong ma-encounter na trigonometric identities na ipoprove nyo para at least sa next time na ma-encounter nyo siya, alam nyo na yung gagawin nyo. Okay? So, parang ganun siya. Yan ang math. Okay? So, yun. Okay, so may question? Question ba? Wala po. Sir. Okay, sige. So, ngayon, ang next nating example, okay, so ipoprove naman natin to. Okay. So, ngayon, dito, ang process, ganun pa rin. Okay. So, halos, sa una, sabi ko nga sa inyo, para ang hirap naman yan sa na ginagawa natin. Okay, pero pag katagalan niya na napapamiliarize na kayo sa mga identities, mabilis na lang naman talaga siya. So yun nga lang, syempre maggawain siya. So ibig sabihin, kailangan nyo magsulat na magsulat. Kaya kailangan nyo mag-practice na mag-practice din. Okay? So yun. So ngayon, gawin natin to. So isulat lang natin siya ulit ng mas maayos. Okay? So itong problem is sa left hand side is meron kang 1 plus sine of theta, okay, over 1 minus sine of theta, okay. Then minus sa kabila naman is 1 minus sine of theta, okay, over 1 plus sine of theta, okay. So equivalent daw siya sa 4 sine of theta secant squared theta, okay. So yan. So ngayon, ang gagawin natin dito, actually maghanap tayo ng pa rin. Pero syempre dito sa una, pag tinignan natin to, so ito yung left hand side. Okay, then ito yung right hand side expression. Okay, so ang mapapansin nyo dito, anong mas complicated na sa tingin nyo? Anong mas complicated? Right Left. hand side. Left. Sa right hand. Okay. So, ganito tingnan nyo. Ito kasi, kung titignan nyo itong nasa left, puro to fraction, okay? Ito kasi, isang, kumbaga na multiply lang na isang lang na term. Technically, numerator lang yan. Denominator mo is 1, okay? So, parang mas less complicated to kaysa i-split mo siya maging fraction, okay? Pero actually, pwede nyo itong galawin kasi kakain to ng time tong right hand side, okay? Pero kung gusto nyo galawin, pwede rin, okay? Pero dito tayo mag-concentrate muna sa mas madali. So, ang complicated dito yung part na to kasi puro fractions, okay? So, kaya ang gagawin natin dito tayo muna sa left hand side, okay? So, sa pag tinignan mo to, wala ka makikita dyan na identities. Okay? Na pwede mo i-replace. Kasi sin theta is sin theta na yan eh. Yan na nga halos yung Pero kung titignan natin, pwede muna natin siyang pagsamahin. Okay? So, kasi lumalabas, dalawa siyang fraction ulit. Magkaiba yung denominator. So, therefore, dissimilar fraction siya. Okay? So, kailangan mong kunin yung LCD to combine yon. Okay? So, mangyari, ito over to. Then, yung itong denominator niya, nakopihin nyo na lang. Okay? So, 1 minus sine of theta times 1 plus sine of theta. Okay? So, ngayon, itong denominator na to divided by dito sa 1 minus sine of theta. Ang result is 1 plus sine. Okay? Then, multiplied by 1 plus sine theta, magiging dalawang 1 plus sine theta yon. Okay? So, I mean, hindi 2 times 1 plus sine theta, kundi 1 plus sine of theta raised to 2. Kasi dalawa siyang ganun. Okay na, nakagagets ba?
Okay? So ito, divide mo dito, times dito. Okay? Kasi pag tinignan mo to, sir, tama ba to? O ito, magka-cancel out tong 1 plus sign na isa, matitira yung isa. Kaya meron dito sa isa, sa numerator. Then yung 1 minus sign, itong denominator. Okay? So ibig sabihin, tama yung ginawa mo. Then, copy yung sign, minus. Okay? Dito naman, itong buong term na to, di-divide mo dito sa 1 plus sin of theta. Magka-cancel yung 1 plus sin of theta. Matitira is 1 minus sin of theta. Then times 1 minus sin of theta ulit. So magiging 1 minus sin of theta squared. Okay? So ganun siya. Then syempre equivalent siya sa dapat sa 4 sin of theta secant squared theta. Nawala. Wala, sir. Sir. Bigla nawala Bigla nawala. Bigla nawala Sir, kung andyan ka pa, type 1. Naka-record to. Guys, recorded to. Gutom na ako. Hello class, na nawala ako. Matagal ba ako nawala? Mga minute. Okay, sige. Anyway, teka lang check ko kung nagre-record pa rin kasi nire-record ko. Okay, nawala lang talaga ako. Okay, so balik tayo dun sa pinipresent natin. Okay, so far, naintindihan ba yung ginagawa natin? Opo, sir. Okay, sir. Aba, sir. Okay, thank you. Okay, so yon. So, ito. So, nung nawala ba ako, na-discuss ko to or na-discuss naman? Na-discuss ba to class? O hindi na? Hindi po ata, sir. Okay. Pero itong one na i-discuss ko kanina. Bago ako nawala. Okay, so dito na lang. Okay, so iano ko lang ulit, i-refresh ko lang kasi kung naputol tayo na. Akala ko kasi nakikinig pa kayo. So anyway, ito. So 1 plus sin of theta. Ito yun, sinulat ko lang naman. Okay. 1 minus 1 minus sin theta over 1 plus sin theta. Okay, then equivalent siya sa 4 sin theta secant squared theta. Okay. So ngayon, mamimili ka pa rin sa left hand side. Okay? Para may tumunog na naman. Na tuloy-tuloy pa rin ba yung ano ko? Nawawala ba ako? Class? Tuloy-tuloy, sir. Okay, sige. Kasi parang ano na naman ako eh. Pero anyway, baka may chat. Okay, so hina po dito. Okay, sige. So, wala tayong magagawa kasi pag ganyan. Pero anyway, ano naman, itry nyo pa rin makinig. Tapos kung sakali may ma-miss out kayo, may recording naman tayo. So, balikan nyo na lang kung saan kayo na nawala. So, i-upload ko na lang sa YouTube kung okay naman yung ano. Maski paano, tolerable naman yung ano. Kasi ayoko na talaga rin mag-edit masyado ng ano eh. Wala nang time sa sobrang dami ng ginagawa kasi. Okay? So, kaya karamihan ng i-upload ko na lang sa YouTube is yung unedited siya. Tinatamad talaga ako. Dami na kasing ginagawa. Anyway, balik tayo dito. So, ang gagawin natin dito sa left-hand side, ang gagalawin natin kasi mas complicated siya compared dito sa right-hand side. For the reason na fractions siya. Okay? So, ang gagawin natin sa unang tingin, wala naman kayo magagamit na identities na pwede natin ipalit. So, ang gagawin natin ngayon is i-combine lang siya. Ito a single fraction. Okay? So, pag tinignan natin to, since hindi parehas yung denominator nila. So, dissimilar fraction siya. So, kailangan mo ng LCD sa ilalim. So, ang ginagawa natin dito sa mga ganito, kinukuha na natin yung denominator, then multiply nyo na lang. Okay? Yun ang pinakamadaling technique na ginagawa ko. So, ngayon, itong buong term na to, i-divide natin to kay 1 minus sin of theta.
So, syempre, magka-cancel yun. Matitira is 1 plus sine theta. Then, multiply mo siya sa 1 plus sine theta dito. Kaya siya naging squared. Okay, so 1 plus sine theta squared. Then, minus, dito naman sa next na fraction. So, kapag ito namang i-divide mo dito, okay, matitira is 1 minus sine of theta times 1 minus sine of theta. Kaya magiging siyang quantity of 1 minus sine of theta squared. Okay, so malinaw ba yan? Okay, so kapag nagawa na natin yan, okay, so gagawin natin next is gawin yung squared na yan. So, lumalabas dito parang itong 1 plus sine of theta. Okay, so mabivisualize mo siya as parang quantity of 1 plus sine theta times sa sarili niya. Okay. Okay, so yon. So dahil doon, ang gagawin natin ngayon is kung okay, familiar kayo sa FOIL method. Okay, so yun naman. So lalabas dito na sagot na natin is okay, so 1, parang 1 times 1 is 1. Okay, so actually ang style dito is gagawin nyo lang ito, square nyo, so 1 pa rin. Ay, sorry. Kunin ko yung item. Okay, so 1. Okay, tapos itong ano natin, multiply mo dito sine of theta times 2. Okay, so magiging plus 2 sine of theta. Okay, then itong sine theta squared. Okay, so ganun yung ginagawa. So plus sine squared theta. Okay, then minus ito, minus. Okay, gawin mo rin dito sa next. So ganun pa rin, 1 times 1 is 1. Okay, pero dito since minus times yung quantity, lagyan natin tuloy ng grouping symbol muna. Okay, tapos 1 times negative sign times 2, negative 2 sine of theta. Okay, then minus sign times minus sign, squared mo siya, magiging positive sine squared theta. Okay, so is equal to, syempre nasa right hand side. Okay, copyin nyo lang. Okay, so 4 sine theta second squared theta. Okay, tas yung nasa ilalim natin. Okay, so pwede natin siyang i-combine then. Okay, sorry. Okay, magiging na siyang 1 times 1, 1 minus sine theta plus sine theta. Okay, so, pero sulat na rin natin para makita nyo. Plus sine theta plus negative sine theta times positive. So, negative sine squared theta. Okay. So, syempre may minus sine theta dito, may positive sine. So, mawala na yon. Okay. So, matitira na lang sa ilalim is yung 1 minus sine squared theta. Okay. So, dito, mapapansin nyo, kapag tinanggal na natin yung grouping symbols, okay, so magiging 1 plus 25, 2 sine pala yun, 2 sine theta, plus sine squared theta. So, i-distribute natin itong negative dito sa, ano na to, sa loob. So, negative times 1 is minus 1. Minus times minus 2 sine theta is positive 2 sine theta. Okay, then minus times sine squared theta is minus sine squared theta yan. Okay. Which is equivalent pa rin sa 4 sine of theta second squared theta. Okay. So, over, okay, haba. So, 1 minus sine squared theta. Okay. So, kung titignan nyo dito sa taas, so may 1 dito, may minus 1, so mawawala na yun. Tapos 2 sine theta, plus 2 sine theta, magiging plus 4 sine theta. Okay. Then, plus sine squared theta minus sine squared theta, mawala rin yun. Okay, kaya matitira na lang is 4 sine of theta. Okay. Tapos, okay. Tapos, ang mangyari, over, okay, so over
over 1 minus sine squared theta. Okay, which is equivalent to 4 sine theta secant squared theta. Okay, so ngayon itong gagawin natin dito, since may 4 sine theta na dito sa right, pwede na natin ihiwalay yung 4 sine theta actually para siya magiging ganito. 4 sine of theta times 1 over 1 minus sine squared theta. Okay, so at least may 4 sine theta na tayo. Okay, yan. Okay, so pagtingin mo dito, anong Pythagorean identity na naman yung makikita mo? Okay, so makikita mo dun yung 1 minus sine squared theta. Okay, yan. So therefore, lista na naman tayo. Okay, so by Pythagorean identities. Okay, so cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 1. Okay, and cosine squared theta is equal to 1 minus sine squared theta. Okay, so therefore, papalitan natin tong 1 minus sine squared theta ng cosine squared theta. Okay, so yun. So palitan natin. So 4 sine theta times 1 over cosine squared theta. Okay? It's equal to 4 sine theta secant squared theta. Okay? So ngayon, next, papansin nyo dito. Okay? So ito. So by reciprocal identities. Okay? So yung 1 over cosine na theta. Wala kayo nakikita niya cosine squared theta. Pero alam niyo tong ganito, di ba? Ang secant of theta is equivalent to 1 over cosine of theta. So therefore, kung i-square ko to, i-square ko rin to. Parang kung i-square ko to, okay, so i-square ko rin tong part na to. Okay, so parang ganyan. Okay, so mangyari, secant squared theta is equal to 1 squared over cosine squared theta. Okay, so syempre 1 squared is 1 over cosine squared theta. Okay, yung secant squared theta. Kaya ngayon, papalitan natin to ng secant squared theta. So magiging na siyang 4 sine of theta times secant squared theta is equal to 4 sine theta secant squared theta, which is true. Okay, so na-prove na natin yung identity na yun. Okay, so may question, class? Wala po. Okay, nasundan naman, nasundan siya. Wala po. Okay, sige. Medyo late. Okay. So, may question ba? Hindi ko masyado na nag-gets yung last. Sino yung nagsalita? Meron bang tanong? Okay, sige. So, yun na muna.